Magandang araw po, si Michael Nyayahan ito. Ang topic po ng episode natin ngayon ay huwag ikahiya ang sarili. Ah, isa sa ano no, sa stupidity ng ano no, ng sangkatauhan o ng Pilipino in general no, ay yung ah, ikinakahiya natin yung itsura natin no. Ah, bakit disability no? Kasi ano eh, kapag ka kinakahiya mo yung itsura mo, marami kang hindi nagagawa. So halimbawa, no, ah, kung iniisip mo na pangit ka or yung tingin ng ibang tao sa'yo ay pangit ka, no, nako-conscious ka, so marami kang hindi nagagawa. At in short, no, dahil ikinahiya mo, nagiging mahiyain ka. Ah, magkasalita ka sa harap ng maraming tao, ayaw mo na, no? Dahil baka pagtawanan ka o may titingin sila sa iyo, may makikitang hindi ka nais-nais, no? Ikakahiya mo itsura mo, no? So kaya nga 'di ba kaya nga 'di ba may mga ano no, may mga training tayong uh, nakikita tungkol sa ano no, sa kung paano maging uh, uh, maayos sa pagsasalita sa harap ng mga tao o o yung public speaking, no? So may mga training seminar tungkol sa public speaking, no? At isa sa mga tinuturo diyan eh kung paano maging confident sa harap ng maraming tao. At hindi ka magiging confident kung meron kang ikinahihiyang itsura, no? So kung paplasteran mo yung ikinahihiya mo, hindi yun uh, band-aid solution lang yun para ano no, para maging confident ka. Dahil once na hindi mo matakpan yung kinahihiya mo, hindi ka na makakapagsalita ng maayos sa harap ng maraming tao. So, kaya pati sa ano, no, pati sa paghahanap ng trabaho, nahihiya ka na, pati sa job interview, nangangatog ka. At nagiging factor 'yon para hindi ka matanggap dahil meron kang ikinahihiya sa sarili mo, nako-conscious ka. Ah, nung ano no, sa totoo lang, nung may nung meron kaming ano no, restaurant no, at nag-hire ako ng mga ano no, ng mga crew. Hindi ko tinitignan yung itsura. Ah, kung katanggap-tanggap ba o hindi no. Ah, sapat na sa akin yung ano no, yung e-effort yung tao na ano no, na maging ano siya, maging malinis sa katawan, no? Ah, sapat na 'yon. At hindi ko na yung saka yung pananamit, no? Kung ano yung re-require ng ano no, ng establishment, no? Pero ano no, pero kung ano yung natural na siya, no? Kung makikita mo, iba-iba itsura ng mga ano, ng mga crew ko, no? Hindi naman sa pag-ano, pero at least, di ba? Nagiging magandang lalaki at magandang babae sila sa harap ng mga tao dahil sa kagandahang asal na ipinakikita nila. Uh, kaya nung nag-hire ako dati, uh, hindi yun ang patakaran ko. Kaya nagiging confident sila, no? Kaya sa pagharap sa tao, no, makikita mo, nung una, mahiyain sila, pero nakikita ko along the way, di ba? Nagiging ano, no, nagiging kaaya-aya sila sa harap ng mga tao. Bakit, no? Kasi may pinakawalan silang ano bagay. At yun ay yung tinatago nilang sarili nila. So, ikinukubli nila yung sarili nila. Ngayon, later on, pinakawalan na nila. Marami silang nagagawa. No? So, kaya yun ang sinasabi ko no? Yung ano, yung pagiging mahiyain natin, ano yan disability yan. Yung, bakit natin kailangan mahiya?
may rules ba? May rules ba na ano no, na bawal ipakita yung mga bagay na kakaiba? Nahihiya kasi tayo dahil iniisip natin baka pangit tayo, no? Nahihiya tayo dahil iniisip natin na baka hindi katanggap-tanggap yung itsura natin. Hindi katanggap-tanggap kasi kakaiba. Bakit? Bakit kakaiba? O halimbawa, nakita mo yung yung mga tao sa paligid mo, lahat puti. Ikaw black. So parang mas mas magiging kampante ka kung nandoon ka sa komunidad na puro black. Dahil hindi ka mare-reject. So, yun ang yun ang iniisip natin. Kaya tuloy, di ba? Nagkakaroon ng ng stereotyping doon sa kakaiba. Ganyan ka-stupid ang tao. Ini-stereotype natin yung kakaiba. Pero lahat tayo gustong maging kakaiba. You want to become different, no? You want to make a difference. Gusto natin maging kakaiba, pero pag kakaiba na tayo, nahihiya tayo, diba? So, o halimbawa, gusto mong sumikat. Pag sumikat ka, siyempre hindi naman lahat ng tao sikat. So kakaiba ka, di ba? So, pag hindi ka sikat, pupunta ka sa palengke, hindi ka papansin, hindi ka ma-mind. Pero pag sikat ka, punta ka sa palengke, talagang lahat titingin sa'yo, di ba? Bakit sarap na sarap at feeling natin kapag tinitingnan tayo na gano'n, sikat tayo. Samantalang di ba, pagka hindi tayo sikat, malaya tayo nakakagalaw, di ba? So ganoon, anong pinagkaiba noon? O sige, para mas madaling unawain, no? Bakit yung mga bakit pagka may mga tayo, no, may mga kaibigan tayo, no? Parang gustong-gusto niyo nagpapatawa at tumatawa sila at natatawa sila sa iyo. Minsan inuunggoy-unggoy mo pa yung mukha mo o nagpipilay-pilayan ka pa para patawanin lang sila. At pag tumawa sila, matatawa ka. Matutuwa ka, di ba? Bakit natatakot ka na pagtawanan ka? Kung ang itsura mo ay hindi kaaya-aya. Bakit ka mag-worry na matatawa sila sa'yo? Samantalang handa ka namang magpatawa sa iba. Tignan niyo yung mga yung mga sikat na komedyante, no? Na binabandera pa nila yung itsura nila at kinikilala nilang pangit din sila dahil yun yung brand nila sa sa industriya, na dahil sa kapangitan nila nakakatawa sila at ginagamit nila yung pagkilala nila sa sarili nila bilang isang parang advantage, no? Kaya tignan mo, nagiging maayos yung tagumpay ang career nila sa industriya ng pagpapatawa. Diba? Daming mga stand-up comedian ngayon na matatawa ka talaga sa itsura at minsan nga pinapapangit pa nila itsura nila para lang mas nakakatawa sila at nagiging maganda yung karera nila at sumisikat pa talaga, di ba? Dahil tanggap nila kung ano sila, no? Hindi naging disability sa kanila yung itsura nila at hindi sila lumikha ng sariling disability sa pamamagitan ng pagiging mahiyain. Ngayon
gusto ko lang sabihin, no, ah, sa panahon ngayon, no, na dami na ng populasyon, napakalaki na ng populasyon, hindi lang ng Pilipinas, kundi ng buong mundo, mas grabe, mas diverse ang mga tao ngayon, hindi kumpara nung unang panahon. Dahil lahat ng lahat ng nilalang, no, sa mundo, no, mapakalaman yan, hayop o tao, di ba? Habang tumatagal, no, nagiging diverse ang mga species natin. Nag-i-evolve tayo at nagiging diversified, no. So, sa diversification na 'yon, di ba? Talagang dumadami ang kakaiba. Natutunaw yung no, yung pagiging homogeneous ng isang nilalang at nagiging heterogeneous tayo at dumadami ang iba't ibang nilalang. Doon tayo nag-i-evolve, di ba? Kaya nga sinasabi nga dun sa evolution, no, ng lahat ng nilalang, nanggaling tayo sa no, sa parang worm, no, na nag-evolve lang tayo into different animals, no. Nagkaroon ng dinosaurs at iba't ibang mga dinosaurs, reptiles, nagkaroon ng mammals, nagkaroon ng etc., no? Dahil sa iisang life form lang, di ba? So, ganon din tayo, no? Noon, malalaman mo ang itsura ng Pilipino. Ang Pilipino ay brown. Ang Pilipino ay maliliit. Ang Pilipino ay pango. Di ba? Yun nga yung stereotyping, no? Kaya nga kumanta si Heber Bartolome ng tayo'y mga Pinoy, tayo'y hindi pango, huwag kang mahihiya. Tayo'y mga Pinoy, tayo'y hindi kano, huwag kang mahihiya kung ang ilong mo ay pango. Diba? Bakit ka mahihiya kung ang ilong mo ay pango? Diba? Samantala ngayon, no, dami mong makikitang pango na mga gaganda at mga gwapo, diba? Actually, hindi na pinapansin na matatangos ang ilong ngayon. Dahil maraming matatangos ang ilong ngayon ng mga Pinoy. Marami ring mga pango, diba? Iba-iba na itsura natin ngayon kumpara noon. Hindi mo na masasabi kung ano ang Pilipino ngayon. Diba? So, ganun ka-diverse tayo ngayon. At hindi na lahat maliliit, may masatangkad na, may super tangkad, may iba-iba na. Noong unang panahon, nagtatago ang mga mga LGBT, no. Lalo na yung mga mga bakla at tomboy, di ba? Dahil hindi sila tanggap, no. Dahil sa itsura nila, no, na kapag kakekembot-kembot ganyan, alam mo na. Pero lumipas ang panahon, no? Unti-unti silang tinatanggap ng lipunan, di ba? At yung mga kakaibang itsura noon na pinagtatawanan ngayon, naglipa na at tanggap natin. Tanggap nila ngayon kung anong tingin sa kanila ng lipunan. Ang gusto lang nila mangyari ay tanggapin din sila. At unti-unti silang natatanggap dahil tinanggap nila yung sarili nila. Kaya kung yung dating kinakatakot nila na pagtatawanan sila, nung nagsimula silang kalimutan na kung ano man yung sasabihin ng mga tao, wala na silang pake kung pinagtatawanan sila. At ngayon, tuwan-tuwa pa sila pagka natatawa sa kanila yung mga tao. Kaya karamihan sa kanila stand-up comedian, yung mga yung mga bakla, no? Karamihan sa kanila mga successful na mga komedyante, di ba? Kasi tinanggap nila kung ano yung kung sino sila,
At dahil doon, unti-unti silang tinatanggap ng lipunan. So, ganun yun. Kaya, yung kalayaan na yon magsisimula sa sarili mo. Sa pagtanggap mo sa kung ano ka, o kung sino ka, di ba? Nakita mo ngayon, di ba? Napakaraming PWD, person with disability. Ang ano ngayon, ang nagpapakitang gilas, at kakayahan na higit pa doon sa kakayahan ng mga so-called buong buo. Makakakita ka dyan ng mga naka wheelchair, no? Puto lang paa, pero ang daming napupuntahan. Samantalang yung ang mga buo ang paa, no? Wala, naka ano lang, nakaupo lang o nakahiga lang doon sa bahay nila, walang ginagawa. Makakakita ka ngayon ng mga blind, no? Na ang daming nagagawa, no? Ang daming may mga iba pa nagpapiano pa nga, no? May iba pa nagdo-drawing. Minsan nandoon pa sa no, sa production line. Hindi lang sila nagmamasahe, kundi ang dami nilang nagagawa. Pero yung mga may kumpletong mata kuno, no, na hindi pa nga nagsasalamin, kundi may mga mata pa. Nagbubulag-bulagan sa paligid, no? Nagtatanga-tangahan sa paligid, di ba? Yung mga bingi, di ba? Nakikita mo nga, may mga sign language pa sila. Nagkakaintindihan sila. Samantalang yung may mga tenga, hindi magkaintindihan sa isa't isa dahil hindi marunong makinig. Puro dada ng dada, di ba? Ganun tayo eh. Parang masyado tayong judgmental sa ibang tao, pero hindi natin nakikita yung sarili nating baho, di ba? Lagi nating hinahanapan ng baho yung iba. Kahit hindi naman talaga baho yun, kundi advantages yun, di ba? Ganoon eh, parang gusto nating maging angat sa iba. So, hindi porket normal ka, superior ka. Minsan nga yung pagiging normal at yung pagiging kaparehas ng marami ay disadvantage. Diyan tayo nagkakaroon ng herd mentality, no? Sa pag-iisip na tayo ay dapat normal, di ba? Yun yung nagiging minsan salot sa lipunan, yung pagkakaroon ng superiority complex dahil normal ka. So kaya if you want to make a difference, huwag kang matatakot o mahihiya na maging different, no? So ano man yan, itsura man yan, o kasi maraming mga pagiging iba ang pwede nating ipakita sa maraming tao, no? Bukod sa iba ang itsura natin, may iba tayong kakayahan, no? So may iba tayong ugali, diba? Na time will come ay magde-define ng sangkatauhan. So halimbawa, yung pagiging yung pagiging tao natin ngayon, di ba? Homo sapien, no? Di natin alam, no, nung panahon ng mga ng mga Homo erectus, Homo habilis, o wala pa yung wala pa yung Homo sapien o yung simula pa lang na tayo ay ipinanganak sa shape natin, no? Kung naniniwala kayo sa evolution, no? Freak tayo, freak. Tapos yung freak na to
biglang biglang dumami. At yun na, Homo sapien ang tawag. Tayo. Diba? Kaya ganoon din sa mga sa mga crossbreeding ng mga manok, ng mga aso, 'di ba? Nagkakaroon, 'di ba, kung natatandaan nyo, yung merong ah, ah, naging viral noon yung liger, liger, yung crossbreeding ng tiger tsaka lion, no? At yung resulta, mas malaki pa doon sa lion at yung tiger, no? Parang puting tiger na napakalaki. So so ibig sabihin, nag-evolve, no? Dahil doon sa sa freak siya. Freak yung liger, no? Kakaiba siya. Pero kung yun ang dadami, yun, mas superior yun kumpara doon sa lion tsaka sa tiger, no? Kaya sa captivity siya i-experiment sa captivity. So ibig sabihin, no, yung pagiging iba, pwedeng maging maging asset 'yan, no. Pwedeng maging superiority, 'di ba? Nagkataon lang na kapag minority ka or kakaiba ka, is nadadown ka, no? Nadadown ka. Lagi, no, para bang tinitigan natin na security yung pagtatago sa normality. At nagiging feeling vulnerable tayo kapag tayo ay kakaiba. Which is wrong, no? Mali yun. Kahit na ano itsura mo, no? Huwag mong isipin kung ano sasabihin ng iba. Ako nga ngayon umaharap sa sa camera, no? Kalbo ako, no? Kirat ako. Bungi, no? Hindi ako nahihiya, di ba? Meron pa nga dyan, no? Nagsabi sa akin na sir, magpaipin muna bago humarap sa camera. Simple lang naman ang sagot ko. Sige, take ko yung advice mo, magpapaipin ako, no? Pero hindi ako mapipigilang umarap sa camera. Pero advice ko rin sa'yo na tingin muna rin sa salamin bago tumingin sa ipin ng iba, di ba? Alam ko naman na wala akong ipin, di ba? At wala namang kinalaman yan sa gusto kong gawin sa buhay ko. So ganun din kayo, no? Actually, hindi nga lang PWD rin ako PWD rin ako. Hindi lang hindi lang yan yung problema ko sa katawan, no? Titingnan nyo, parang ang dami kong nagagawa, parang normal ako, no? Pero hindi ako normal. Dahil meron akong colostomy bag sa tiyan, no? Meron akong colostomy bag, no? Titingnan nyo, medyo malaki yung dito ko, yung tiyan, no? Sa tagiliran. May colostomy bag yan. Ibig sabihin, dito ako dumudumi. Meron akong nakalabas yan. Dito ako dumudumi. May bag dyan na every now and then pinapalitan ko, no? Nagde-drain ako, tapos pinapalitan ko rin yan. Nilinis ko yan. So, anyway, kung sino nakakaalam sa inyo ng colostomy, yan yun. Na-operahan kasi ako dahil noong 2023, nagka-cancer ako. Muntik na akong mamatay. Kaya kung makikita nyo, meron akong live stream dito na nag-iisang live stream yata na nakadilaw pa nga ako noon. Sobrang payat ako noon, no? Butot balat ako. Yun, kagagaling ko lang sa ospital, no? Nung naka-recover ako sa cancer ko. Pero after no, tinanggap ko kung anong itsura ko. Kahit na ganoon yung itsura ko, butot balat, humarap pa rin ako sa camera, no? Wala nakapigil sa akin, no? So ganoon, huwag mo isipin yung sa akin hindi ko pinapayo lang na dahil payo-payo lang, ay ipokrito ka, sir. Kasi di mo ginagawa yung pinapayo mo, di mo pinapractice yung pinapayo mo. Pinapractice ko. Saksi yung yung channel na to. Sa iba't ibang itsura ko. Diba? Nandiyan yung butot balat ako, humaharap sa inyo. Ngayon, bungi ako, humaharap sa inyo. Diba?
Walang pumipigil sa akin. So, ganun din dapat kayo. Yung ano, ah, ah, yung imahe nyo ngayon ay ano no, ay hindi nyo ano no, hindi nyo ah, imahe yan talaga. Dahil anumang image meron tayo, ah, yan yung ano no, yan yung refleksyon ng kulturang kinaaaniban nyo o kultura ng mga taong nakakakita sa'yo kung saan nandoon ka. Kaya nga, kung ikaw ay black, di ba? Pumunta ka sa lugar ng mga white, di ba? At hindi maganda ang pagtrato sa itsura mo. O hindi ka nila hindi yung itsura mo ay hindi yung standard ng beauty nila. Pero pumunta ka dun sa komunidad ng mga black, di ba? At ikaw ay black, di ba? So, ikaw ay ano, normal. Guwapo, pogi ka. Di ba? So, ngayon, nasa utak lang pala, nasa isipan lang natin yung kagandahan, no? At pinipilit lang natin sa lipunan na ito maganda, ito maganda. At yun ang mali ng lipunan. Na nag-iimbento tayo ng isang konsepto ng kagandahan at isasalpak sa lipunan na sabihin ito maganda, ito maganda. At ang batayan natin ng pagiging maganda ay yung pagiging normal. So yun ang hindi maganda. Kaya yung sinasabing beauty is in the eyes of the beholder, totoo yun. Ibig sabihin, subjective ang beauty. Nasa mata lang yun ng tumitingin. Hindi yun totoo. Dahil ang katotohanan ay whatever is universal. Hindi whatever is subjective. Kaya pag tinawag kang pangit, kalbo, negro, o ano pa mang mga mga pangit na words, no? Wag kang maging balasibuyas, no? Wag kang mapipikon. Wag kang malulungkot, no? Unnecessary magpa-apekto, no? At kayo naman ang mapamintas, no? Diba? Tumingin muna kayo sa salamin, no? At kung wala kayong makita, tingin nyo perfecto kayo. Time will come, kukulubot din yung itsura nyo. No? Or baka hindi mo alam. Hindi natin masabi, no? Baka mamaya, biglang ma-aksidente ka at magbago ang itsura mo dahil sa aksidente na yon. O hindi natin masabi na baka biglang biglang yung pinagtatawanan mo noon maging ganoon ang itsura mo. Hindi natin masabi. Kaya wag kayong masyadong judgmental o pintasera, di ba? Walang pogi, walang maganda. Nasa isipan lang yon at nasa mata lang yon. Imbento lang yon. Walang universal na kagandahan o kapugian. Walang katotohanan yan. Kaya kayo na mga nako-conscious sa sarili dahil yung itsura, dahil pango kayo, dahil marami kayong mga tagiyawat, malaki ulo nyo o maliit, malaki ang tenga, putol ang paa, putol ang kamay, tapos baliko maglakad, dami kayong mga an-an o ano man yung buhok nyo o ano man ang itsura nyo.
hindi nagmamatter yan, no? Hindi nagmamatter yan. Kasi, yung imahe nga, ay nananatili lang sa isipan ng mga normal. At yung normal ay disability. So, sila ang merong kapansanan, hindi ikaw. So, make a difference. Be different, no? Kasi doon tayo mag-grow, no? Doon tayo magiging malaya, no? So, magiging malaya lang tayo kung ready tayong i-break yung normality. Ganito na lang po. Ito po si Mike Kanyayahan. May the force be with you.